ngayon, ang una kong ituturo sa'yo or ipapaalala, once na ikaw ay umupo or umupo lang dito sa driver side, lalo-lalo na kung bago pa lang sa'yo yung sasakyan, first time mo pa lang siyang nagamit, at hindi naman ikaw ang huling gumamit, so ang una mong gagawin pag upo mo dito, hanapin mo yung komportable mo sa pagkakaupo. Hanapin mo yung komportable mo, yung komportable sa pag-abot ng mga pedals. Okay, take note ha, isang automatic na sasakyan, isang paa lang ang ginagamit. Itong right foot lang natin. Okay, so ito yung brake, nasa gitna. Ito yung gas. Dampi-dampi lang yan. Walang gigil dapat dyan sa mga pedals na yan. So ang upuan, na-adjust. Dito ina-adjust ang upuan. Karamihan dito. May bakal dito, hihilain mo lang. Kung alin mang kamay ang hihila dito sa baba, ang isang kamay nasa manibela. Kumbaga, dito ka kasi kukuha ng puwersa para mahila mo ang katawan mo. Dito Yan. Ano din, ganyan. So, hanapin mo lang. Pagka nakuha mo na yung komportable mo dyan sa baba, ay di ang next mo namang hanapin na magiging komportable ka sa paghawak ng manibela. Si manibela, sabi ko nga, as a student, as beginner, ang paghawak ng manibela, mayroon muna tayong programa. Mayroon tayo munang reference sa paghawak. So, beginner's guide lang naman to. Dahil once na ikaw ay maging sanay na sa pagmamaneho, kahit ano na ang hawak mo dyan sa manibela. Pero as a beginner, kailangan doon muna tayo sa sinasabing beginner's guide. Ang manibela kasi, Sir Jericho, i-consider mo yan as a beginner na isang orasan, isang analog na relo. No? So, nakaposisyon siya sa 12 o'clock position. Okay? So, 12 o'clock, 11 o'clock, 10 o'clock, 9 o'clock. So, ang isang kamay nasa 9 o'clock position. 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock position. So, kaya pwede rin naman tayo mag-10 to ganyan. Nakatamsa para hindi ka manggigil. Magumanon ka man, basta mahalaga, huwag mong paggigilan ng manibela. The more kasi na hinihigpitan mo ang paghawak niyan, the more na hindi mo mabibit na kapag ikaw ay ililihis niya sa linya mo. Dahil nga, may mga time talaga yan, lalabas ka ng linya. Dahil nga ang kalsada, hindi naman pantay. So, ikaw yung driver, ikaw yung nagmamalit sa kanya, kailangan siya ang pasusundin mo sa'yo, hindi ikaw yung susunod sa kanya. No? Ikaw ang magmamanage, ha? Okay, so yun yung hawak, paghawak sa manibela. Ngayon, ang pag-manage naman dito, beginner's guide pa rin. So, mayroon tayong sinasabi dito, yung sinasabi natin hand over hand, tapos hand over hand, yan ang hand over hand. Yan. Tapos pagka naisagad mo na, laging nakaposisyon ka sa line 3. Yan. Ito naman yung sinasabing hand to hand. Yan. Tandaan mo from sagad, o from full turn, ang manibela, ay pag ibinalik mo siya, dalawang 360. So nakaisa na tayo. Isa pa. Yan. So nasa gitna na uli yung gulong mo. So dalawang ikot ang sagad niya. Hindi, sa sagad, sa pagdala mo sa sagad, halimbawa, isasagad mo siya sa kaliwa, walang bilang yan. Ikutin mo lang siya, hindi mo na siya naiikot, ibig sabihin, naka-full turn na siya. Pero pagpabalik, yun ang may bilang. Kasi para hindi ka mag-overshoot sa linya mo. Ito yung isa, 1, and 2. So, nakaganyan lagi ang posisyon ng manibela mo. Naglilipat ka lang naman ng linya, halimbawa, puntang kaliwa. So, it's about 11 lang, 11. Balik sa gitna, adjust sa 1. Yan. So, the more kasi na bumibilis ang takbo mo, the more na nagiging sensitive si manibela. Kaya hindi mo pwedeng, halimbawa, mabilis ang takbo mo, bigla mo gaganunin yung manibela. So, pwede kang ma-aksidente doon. Siyempre, ituturo ko din siyempre sa'yo yung pagpapa-start ng sasakyan. Okay, lalo-lalo na ikaw, bibili pa lang ng sasakyan. Yan. So, ang sasakyan ngayon, mga old model, karamihan, di susi, di ba? Pero ngayon, baka yung mabili mo ay push start na yon, keyless na yon, di ba? So, push start na siya. Ang pagkakaiba lang naman kasi ni push start at saka ng Disusi, si push start, kapag i-start mo yon, kailangan i-full brake mo siya para mag-start. Okay? Basta the more na nakalagay yun sa park and neutral, mag-i-start yon. Basta naka-full brake siya. Pero ito naman, tingnan mo, pasok mo susi,
Twist mo lang ang isa. Pag inikot mo kasi ng isa yan, Sir Jericho, ibig sabihin gumagana ng kuryente niyan. Pwede ka na magradyo, yung ganyan, ano. Pangalawa, lalabas naman yung mga ilaw dyan sa dashboard. Okay, so hindi pa siya mag-i-start. May mga sasakyan na kailangan mayroon mo ng segundo bago mo i-start, no? Okay, so ito naman, hindi na. Tingnan mo ang sasakyan na to, modelo na to, 2015 model na Vios. Nakalagay siya sa park. Kahit hindi ko apakan ng brake, mag-i-start siya. Yan. Pero kung post-start yan, kailangan full brake mo muna bago siya mag-start, no? So pag full break up, didiin, Diina mo talaga siya. Pagka sa post-start, ha? Yan. Ganon din yon sa pag-shift ng gear. Kailangan nakadiin talaga. Full brake talaga. Okay, so yan yung pag-i-start. So after nyan, syempre, bago ka gumalaw or bago ka mag-move, wag mong kakalimutan yung pag-seatbelt. Pag-seatbelt at paalalahanan ang mga pasahero na mag-seatbelt. At isa pa, syempre, yung paglalak ng pinto. Okay, so okay na ikaw, nakapag-seatbelt na ikaw, okay na yung komportable ka na sa manibela, sa pedals, syempre, ang mga side mirror, huwag kakalimutan. Tingnan kung ikaw ay komportable or nasa tamang alignment ba yung iyong mga side mirror. Kasi ang mga side mirror na yan ang katulong mo. Kumbaga, karagdagan ng mata mo yan, yung side mirror. But, hindi lahat ng pagkakataon, iaasa mo dyan. Lalo-lalo na kapag yung mga blind spot situation. Alam mo, nag-full turn ka. Siyempre, kapag tumagilid ka ng ganon, hindi nakita ng side mirror yung kahabaan ng kalsada. So, lagi kang mag-shoulder check. Ibig sabihin, lilingon ka sa kalsada bago ka tuluyang pumasok. No, yun. Okay, so dapat nasa tamang posisyon na lagi ang ating side mirror. Nakikita ang dalawang handle ng pinto. Malayo ang nakikita mo sa likod, and then malawak ang nakikita mo sa labas. Tapos yan, napapansin mo, Sir Jericho, mayroon siyang blind spot mini mirror. Tamo, kailangan ang align niyan or ang posisyon niyang maliit na salamin niya, nakikita mo ang gulong mo na nakalapat sa lupa. Yun, no? Yan ang alignment dyan. Okay, so okay na tayo dyan sa side mirror. And then, dito pala sa manibela, ito yung busina. So sa busina, tandaan mo, na ang pagbubusina, kailangan friendly warning lang. Ang masama sa busina or yung pinagmumula ng away, yung bumubusina ka ng babad. Parang galit dun. Galit, you know? So, yun ang pinagmumulan lagi ng road rage. Yung busina naman ng walang pakundangan, wala namang dahilan, ano? So, gagamitin mo lang yung busina pang warning. Ito naman ay gamitin mo pagka magsisignal ka. Okay, tandaan mo ha, ang pagsisignal pa kaliwa ay pababa. Okay? Gitna off. Ulitin ko ha, signal left. Baba. Off. Signal right, pataas. Off. Gitna. Okay, so tatandaan mo dyan sa pagsisignal, lalo-lalo na pag lumilipat ka lang ng linya. Okay, halimbawa, galing tayo dito, lilipat tayo doon. Okay, signal ikaw syempre, magbigay ka ng signal your intention and then sulyap kung saan ka lilipat na linya. Once na clear na, speed up ka para makalipat agad. Konti lang naman, wag sobrang speed up, ano? So halimbawa, pumihit ka ng manibela sa paglilipat nga, sabi ko 11 o'clock lang. Nung tinumbok mo na yung lilipatan mo, ibabalik siya sa 12. Pag nandun ka na sa loob ng linya mo, mag-a-adjust ka papuntang 1. So tandaan mo, pag bumalik ulit yan sa 12, hindi nag-auto off ang signal light. So kailangan i-off mo siya. Kapag maliit lang ang kabig mo sa manibela, hindi yan nag-auto off. Pero once na halimbawa umabot na ng 1/4 ang kabig ng manibela mo, mag-auto off. So dito naman, ito lever handle ng wiper. So hindi natin masabi, baka biglang umulan mamaya at alam mo gagawin mo. Okay, so ang wiper, syempre ang pagkakaintindi natin dyan, ginagamit niya pag umuulan. But, tandaan mo na kapag ganito sitwasyon, hindi umuulan, at gusto mo siyang i-wiper, lagyan mo siya ng tubig. So ganito naman ang paglagay ng tubig. Itong lever handle na to, hilahin mo pataas. Yan. So lalabas, the more na ginaganon mo yan, lalabas din ng tubig. Ituturo ko rin yan sa iyo bukas kung saan ang gagaling yung tubig na yan. Ang pagwa-wiper naman, ganito, pwede mo siyang i-manual, ganito, pitikin mo pataas, magwa-wiper siya. So, pag umambon naman, ito naman ang pagwa-wiper, pababa.
Yan. So, may interval siya. So, si interval, hindi mo rin siyang kontrolin. Pwedeng, tulad nito, naka-mode siya dun sa madalas siyang bumabalik. Pwede mo rin naman siyang ibaba na hindi siya madalas bumabalik. Hindi siya madalas nagwa-wiper. No? Yan. Tapos yan, ambon. Kasunod niyang baba, ulan. Dire-diretso na yan. Isa pa, yung sobrang lakas ng ulan. So, ang tawag ko nga dyan, ang term ko dyan, ambon, ulan, bagyo. Yan. Okay, ito naman si hazard. So, anong purpose ni hazard? Siyempre, emergency situation. Tumigil ka sa isang tabi, no? Mayroon ka lang chinek ang gulong mo. Hazard ka. Okay, tapos emergency situation, convoy, naplatan ka, nasiraan ka, yan, gamitin si hazard. In the same time, pwede mo rin siyang gamitin kapag nagre-reverse ka. Lalo na kung mahaba yung i-atras mo. Pero kung maiksi lang naman ang i-reverse mo, kahit di ka na mag-hazard, no? So, as additional warning lang yan. Sa slow moving ka rin, may problema sa sasakyan mo. So, dito na tayo sa pag-ship ng gear. Tandaan mo, Sir Jericho, hindi yan maglilipat ang gear stick kapag hindi mo pinu-full brake. Okay? So, yan. Full brake. Ito si park. From park, dadaan siya ng reverse. And then, kasunod niya si neutral. Naka-hold lang sa brake. Yes, naka-hold si brake. And then, si neutral, yan ay walang engagement sa transmission yan. Okay? So, pag nakalagay yan sa neutral, at kahit gasal mo yan, hindi yan tatakbo. Ang nangyayari lang ay nagagalit si makina. Mag-over RPM ka. Minsan kasi, pag tayo ay napa-stop, ang ginagawa natin, dahil nga nangangalay ang paa natin, gusto natin ipahinga, dahil matagal pa nga naka-stop, from drive, nilalagay sa neutral. Okay, once na nilagay mo siya sa neutral, wag na wag kang bibitaw kay brake nang hindi mo hina-handbrake. Kasi nga, pag yan ay nakalagay sa neutral, hindi mo in-engage si handbrake, binitawan mo ngayon si brake, and then, ang kalsada ay ganito, gagalaw yan. Aandar siya. Kahit naka-neutral. Yes, kasi walang engagement yan sa transmission. So, kaya pag halimbawa galing kang drive, stop, ay nakaramdam ka ng alay ngayon, or ibig sabihin, matagal pa yung traffic light, ilalagay mo ngayon sa neutral. And then, handbrake. Kailan nakataas to? Yes, kasi yan ang suporta ni brake. Na? Mag-move ka naman, pwede mo naman gawin ito. Diba? Mag-go na. Hapa ka sa brake, pwede mo lang i-release to. And then, engage mo sa drive. Okay? So, ang iba kasi ginagawa, lalo ng mga baguhan, ginagawa nila, apak sa brake, nire-release agad to. Yung sa galing park, hindi pwede yun. I mean, hindi yun yung tamang practice dyan. Kailan naka-neutral? Kailangan, ganito. Pag ikaw ay mag-move na, o move ka na, apak sa brake, lagay mo sa drive, diretso mo na yan sa drive. So, release yan, brake. Okay, tanda mo tingnan mo si automatic kahit di mo apakan, natakbo yan. Yan, Sabi ko nga sa'yo, hindi lang sa'yo, sa mga estudyante ko pa, the past student, malito ka lang sa brake, huwag ka lang sa gas malilito. Dahil pag nalito ka sa brake, ititigil ka niyan. Pag nalito ka sa gas, papasok ang panic, ibabangga ka niyan. May manual mode po siya, ito yung drive 3. Yan, pagka inilipat mo naman siya, hindi mo kailangan tumigil para ilipat. Hayaan mo lang siyang nag-move, alisin mo lang ang paa mo sa gas, lipat mo lang siya. Kailan ginagamit yan, Kuya Ron? Sa sitwasyon na kapag ang kalsada ay sobrang ahon na. Okay? Alam mo, tumaakyat ka ng Tagaytay, Baguio, gamit ka lang manual mode. So ito nga, dahil old model na ito, naka-drive 3 siya. Yung iba, nakalagay dito M, plus minus. Yung iba S, plus minus. Yung iba, mayroon pang nakalagay na B. So yun, ang paggamit lang nun, gamit siya kapag ang mga kalsada ay paahon. Dahil para makahatak ang sasakyan mo ng mas malakas. Pwede mo rin siyang gamitin palusong para ikaw naman ay makapag-engine brake. Yan. So, ang purpose kasi ng engine brake, syempre, para hindi pressure ka sa pagpreno-preno. Tapos, halimbawa naman ay from drive, ganito naman patag, ganito ang sequence, ha? Neutral, handbrake. Okay, tapos bitawan mo si brake, hapakan mo ulit, lagay sa park. Okay, so lalo-lalo na kapag naka-incline or downhill ang pinaradahan mo, yan ang sequence na gawin mo. Ako naman, kaya yan yung pinagagawa ko kahit patag ang kalsada para nga masanay kayo na ganun talaga ang sequence yan.
Okay, ang purpose kasi niyan, yung bigat ni sasakyan, yung pressure ni transmission, ay binigay mo muna kay handbrake. Hindi mo siya ibinigay kay parking. Para pag susunod ka na ng magmumove ka na, smooth mo na siyang ma-shift papuntang right. Okay? Pag-release naman ng handbrake, yung iba kasi, may mga pagkakataon na matigas ito. So, hindi nila alam paano i-release. Ang gawin mo dito, pagka i-release mo, pag pindot mo medyo matigas, angat mo ng konti. Pag inangat mo yan, pindutin mo. Huwag mong bitawan sa pagkapindot, baba. Pinipindot pala mo. Yun, pag i-release. Ngayon naman, pagka naman halimbawa yan naman i-handbrake mo siya, huwag mo na siyang pindutin. Ilahin mo lang siya.